mapatunayan nila na ang dokumentong yan ay peke, di gumawa sila ng aksyon. Ipa-forensic nila. They have all the capacity to do that, to verify kung authentic or hindi yung dokumento na yan. Pero, kung talagang gusto ni PIDEA, ni Marcos, lahat sila dyan, na i-clear ang pangalan niya, ang pinakaunang dapat nilang gawin ay magpa-drug test siya sa publiko, sa independent doctor na walang basbas o hindi nila kaibigan o hindi nila kayang i-bribe. Magpa-drug test siya ng honest drug test na ma-witness ng sambayan ng Pilipino na legit yung mga doktor na magte-test sa kanya at hindi yung patago. Napakahalaga ng ating pag-uusapan ngayon at kaugnay ito doon sa nilabas mo kagabi. Itong mga dokumento mula sa PIDEA na nagpapatunay na sinasabi mo pa nga ebidensya na nagpupulburon ang Pangulo. Pwede ho ba ninyong mabigyan pa kami ng karagdagang detalye hinggil po dito? Well, actually, yung document na yan ay naibigay sa atin na matagal na. Kaya lang, inantay ko ang signal or tamang panahon based dun sa ating informant. Kasi yung ating mga informant or mga tinatawag kong puting ahas sa aking vlog ay nag-iingat din sila sa kanilang mga impormasyon dahil nag-aalala sila sa kanilang buhay, lalo na nasa Pilipinas sila. Ang gusto lamang ng ating mga, actually, galing din sila or dyan din sila sa loob ng gobyerno na nag-aalala sa nangyayari ngayon sa gobyerno ni Marcos Jr. na hindi na maayos ang kanyang pagpapatakbo dahil in the first place, hindi naman siya nagpapatakbo kundi ang asawa niyang si Liza Marcos. So yung information na ito ay magpapatunay na noong 2012 ay nagkaroon dapat na operation para i-raid ang kinaroroonan ng isang artista na kasama niya at iba pa dito nga sa address na nakalagay sa dokumento, which is sa Rockwell in Makati City. So ang nakarating sa atin na information during that time in 2012 ay pinigil ng isang malaking tao o isa sa kabinete ni Noynoy Aquino noong panahon na yon ang operation na kung saan dapat ay i-raid yung rumbuhan o pinagsisesyonan ni Marcos Jr. noong panahon yan. So ang wordings nga, actually 3 dokumento yan, dalawa pa lang yung nilabas ko. So nakalagay sa isang pangatlong dokumento na hawak natin at ngayon ay babasahin ko sa inyo na ang nakalagay dito, a confidential informant personally appeared before this office, which is the PIDEA, and reported the above-named showbiz and political personalities together with some unidentified male and female companions who were allegedly frequently seen inhaling white powdery substance suspected to be illegal drugs inside the above-cited condominium unit. So yan ang hindi ko na i-release gabi. But again, the intention of this is to prove to the whole world, to the Filipino people, that indeed the President of the Philippines is not fit to become or to be a president. And kaya naman nagkakadiskaril o nagkaletse-letse na ang sitwasyon ngayon dyan. At kayo dyan sa Pilipinas ay gusto nang isalang sa, nagbabadya na kaguluhan sa West Philippine Sea. So, kung ang inyong presidente ay may history ng term na ginagamit ko is pulboronic, and in the first place, si Pangulong Duterte po ang unang nag-expose nito during 2022. So, saan dadalhin ang kinabukasan
ng milyon-milyong Pilipino, 100 something million Filipinos, kung ang inyong presidente ay may ganitong history sa kanyang mental, sa paggamit ng ganitong klase. So, kailangan patunayan niya sa taong bayan. Kailangan accountable siya. Kasi hindi po biro itong accusation na ito. So, kung talagang gusto niyang malinis ang pangalan dahil dapat lang na linisin niya ang kanyang pangalan, i-offer niya yung sarili niya sa ngalan ng sambayan ng Pilipino na magpa-drug test siya ng honest drug test na ma-witness ng sambayan ng Pilipino na legit yung mga doktor na magte-test sa kanya at hindi yung patago. Diba? Kasi noong 2022, na-surprise na lang tayo na pumunta si Marcos Jr. sa private doctor like sa St. Luke's. Diba? So, you know what? Simple lang naman sagutin to kung yung ang purpose niya talaga, kung ang intention ni Marcos Jr. ay para sa Pilipino. Madali lang ang hamon sa kanya. Hindi lang naman ako naghahamon sa kanya. Lahat ng mga Pilipino na gustong maging accountable siya, na siya ba talaga ay nasama tamang katinuan na mamuno. Dahil dito na lang ang isang halimbawa sa nangyayari ngayon na gusto niyang ibala ang mga Pilipino sa kaguluhang hindi naman dapat. Nung siya ay nangako sa kanyang kandidatura, nung di pa siya presidente, ipinangako niya sa taong bayan na nasa gitna lamang siya between sa hidwaan ng Amerika at China. And now, ngayon matapang na siya at inaalerto na nila ang taong bayan na dapat ay maging handa sa kaguluhan, which is hindi yun ang solusyon sa problemang kinaharap natin. Dahil ang kinaharap ng bayan is kagutuman, walang trabaho, mataas ang bilihin. So, I believe, dahil ito ay walang nasa tamang katinuan ng presidente ninyo, kaya ito yung naging resulta. Pero kung gusto talaga niyang malinis ang kanyang pangalan, I challenge him na magkaroon o magpakita ng accountability sa taong bayan para matapos na itong pulboronic issue na ito, na magpa-drug test siya sa independent hospital or independent clinic na walang pwedeng mag-impluensya. And again, itong itong dokumento na ito, i-challenge ko din sila na sagutin nila ito. But sabi ko nga kanina, lahat naman ng inupo niya dyan, kasabwat niya. So anong i-expect ng taong bayan na magsasabi sila ng totoo? Kitang-kita nyo naman ngayon kung ano nangyari sa Pilipinas, yung panggigipit nila sa ating lahat. So kaya nga ang sagot sa problema ng bayan ngayon o ng Pilipinas ngayon, boses na lang ng taong bayan. Kasi mukhang wala na po tayong kakampi. Wala nang kakampi ang Pilipino kasi lahat sila magkakasabwat. Ma'am, kung maalala po ninyo, noong prayer rally ng maisog dyan po sa Davao City, mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagbanggit tungkol dito sa nakabilang ang Pangulo doon sa watchlist nga ng PDEA. Ito ho ba ay may kaugnayan doon sa sinabi niya, itong pinapakita yung dokumento? At bago po ninyo sagutin po ma'am, may ipapakita at ipaparinig lang natin itong video, pahayag po ng dating Pangulo tungkol po dito sa Pangulo natin ngayon. Okay. Okay, ayusin lang muna natin. Pangalan mo, ikaw pumapasok ka. Sa dinaanan ng tatay mo. Nakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. So ito yung sinabi ng dating Pangulo noong prayer rally binibining Maharlika. Ito yung confirm, ito yung dokumento na tinutukoy niya, itong nilabas po ninyo. Maaring kasi based sa statement ni Pangulong Duterte, kung intindihin natin puti, sabi niya pinakitaan siya ng listahan ng PDEA.
Yung pinakita ko kasi is not listahan. Siguro may iba pang tinutukoy si Pangulong Duterte na document, na listahan. But, based sa kanyang statement, presidente siya noon eh. O bago siya mag-president in 2016, confirmed na si Marcos Jr. ay talagang pulboronic. Ano, hindi lang si Pangulong Duterte nagsabi niyan. Si dating Senador Nicky Cosateng, kung natatandaan ninyo, may mga videos. Sa mismo sinabi ni Nicky Cosateng na si Marcos Jr. ay isang pulboronic. Pero itong tanong ng ating ilan sa ating mga kababayan na Ma'am Maharlika, bakit ngayon lang at hindi ito inilabas bago pa naging Pangulo ang ating Pangulong Bongbong Marcos? Alam mo, magandang tanong yan. Yan din ang tanong ko. Sabi ko nga, bakit ngayon lang ito nilabas? Well, sa part ko, lately ko lang naman yan natanggap. At ako, dahil ako'y dating supporter ni Marcos Jr., di ba, ang dami namang pinato sa kanya mga issue, you know? Dahil nga nabudol tayo, dahil akala ko sila ay gagawa ng tama based sa kanya mga pangako, dahil sabi nga din ni Pangulong Duterte, mukhang mabait naman si Marcos Jr., somehow yun din yung tingin ko sa kanya. Hanggang sa ako ay bumalik nga dyan sa Pilipinas noong April of 2022, na kung saan gusto kong witness ang sobrang daming taong nangangampanya o nagmamahal sa kanya noon. So, noong April of 2022, babalikan ko lang, halos lahat po ng mga nakausap ko sa Pilipinas, mapa-celebrity man, mapa-politiko, sinabi nila sa akin na talagang si Marcos Jr. ay nagpupulburon. So, parang ang sinasabi ko, bakit wala, parang okay lang sa inyo? So, isa nga dun sa nakausap ko na ka-business partner din, nila Kuting, ni Marcos Jr., ang sinabi niya sa akin, tandang-tanda ko po, nasa isang hotel kami, sabi niya, Miss Maharlika, pinakitaan niya ako ng picture to prove na yung kanyang husband ay naging kasesyon ni Marcos Jr. May pinakita sa litrato sa akin, magulo yung picture, nag-iinuman na doon si Marcos Jr., yung iba nag-session, basta magulo yung picture. Ang explanation po niya sa akin doon, although yung picture na yon is bata-bata pa si Marcos Jr., it's not a current picture. Ang sabi niya, marami naman na gumagamit na nakakapag-function ng mabuti, sabi niya, sa trabaho. Actually, may binanggit pa itong taong ito na mga personalidad which is nakapaligid ngayon kay Kuting, okay? Kay Marcos Jr. Ang sabi niya sa akin, sabi niya, maraming mayayaman, maraming mga negosyante na they are users of this pulburon but they are doing good. So sabi ko naman, sana nga, sa loob-loob ko lang, sabi ko, eto pala yung sinuportahan ko. Although mga kababayan, yung ano ko noon, yung damdamin ko, kasi actually hindi pa nananalo si Marcos Jr. noon, April pa lang yun eh, mag-election pa lang. So nagkakaroon na ako ng sa mind ko na parang, eto ba si Marcos Jr. Confirm talaga na sinabi ni Pangulong Duterte na siya ay gumagamit. Kasi halos lahat ng makausap ko sa Pilipinas na mga nakasalamuha ko, they know, knowledgeable sila na si Marcos Jr. ay gumagamit talaga. So parang normal na lang sa kanila na it's okay. Parang ganon. So sabi ko, sa sarili ko, sige, tignan natin kung pag nag-presidente siya, talaga bang matino siya or what. So, again, nakita nyo naman kung ano naging resulta. It's just less than, wala pang 3 buwan, 4 na buwan, nakita nyo naman in 2022 kung ano yung mga kontrobersya, like smuggling, yung loto. I mean, yung ginagawa niya, yung mga pangako niya ay taliwas sa ginagawa niya ngayon. So, para sa akin, bilang isang supporter niya, binigo niya tayong lahat. Okay, fine, sige. Tanggapin na natin na siya ay, in the past, siya ay nagpupulboron. Kasi
may mga kababayan naman tayo, even mga kakilala natin, na sila ay nalubog sa ganong klaseng bisyo, pero nagbago sila. Okay? Nagbago sila. Kung nakita sana natin ng Pilipino, ng buong mundo, na even though binato si Marcos Jr. ng ganitong klaseng kontrobersya, and the former President Rodrigo Duterte ang nagbato ng ganitong akusasyon sa kanya, kung nakita natin sana na tinupad niya ang kanyang mga pangako sa Pilipino, like digital infrastructure, murang bilihin, 20 pesos na kilo ng bigas, hinahabulin lahat ng mga smugglers o yung mga polboronic, kung tinupad niya sana yun, mabubura yun eh. Kumbaga hindi tayo maniniwala dun sa narrative na yun na sinabi ni Pangulong Duterte kung hindi natin nakita yung kapalpakan niya. So lalong tumibay yung accusation dahil mismo sa ipinapakita ni Marcos Jr. Ma'am, matapos nga nung pahayag ni dating Pangulong Duterte tungkol dito nakabilang si Pangulong Bongbong Marcos doon sa watch list, drug watch list ng Pangulo noon. Nagpahayag din, nagpalabas din ng pahayag ang PDEA. Sinasabi ng PDEA, kinontra nila itong pahayag ni dating Pangulong Duterte at sinasabing wala doon sa kanilang drug watch list si BBM. Paano ito ngayon? Ito bang, hindi ko lang alam kung na-verified ba talaga ito o may pahayag na ba ang PDEA latest higil nga dito sa nilabas po ninyong mga dokumento? Well, they have all the capacity to verify the document. At ang sa akin lang, paano pagtitiwalaan si Virgilio Moro Lazo na magsabi ng totoo kung siya mismo ay nanggigipit ng mga tauhan niya dyan sa PDEA. Ilan ba ang pinagtatanggal ni Lazo dyan dahil ginawa lamang nila yung trabaho? Actually, isa sa mga vlog ko po, yung mga humuli sa anak ni DOJ Secretary Remulla. Anong ginawa ni Lazo doon? Pinagtatanggal po niyan kahit i-check ninyo sa PDEA. Yung ay pinakita kong video, 5-minute video, nasa channel ko po yan. Nasa Maharlika Network sa ating Facebook, Boljakan and Boljak TV sa YouTube channel. Ipinakita ko po sa buong mundo ang 5-minute video na kung saan ang pinakamataas na taga-PDEA na si Lazo ay nang api ng kanyang Director 2 na si Atty. Delgado dinibdiban dahil lamang sa simpleng traffic problem which is siya ang may kasalanan. Paano po tayo magtitiwala sa bawat sasabihin ng PDEA chief kung mismo siya ay inabuso niya ang batas para manggipit mismo sa kanyang tauhan sa PDEA? I expect, mga kababayan, na i-deny talaga niyan. Dahil sino ba ang nag-appoint kay Lazo? Si Marcos Jr. So, kaya sabi ko, walang pupuntahan ng Pilipino kundi ang aasahan mo ang boses nating pinagsama-sama na tama na itong bangag administration na ito. At ang isa din po sa mga dapat linawin ng administrasyon, tulad nga na sinasabi po ninyo, dapat magpa-drug test na. Tulad nga sa mga sinasabi nyo sa vlog, pinapagalaw, pinapakilos na ba ng yung mga trolls para itong pinapalabas po ninyong mga dokumento ay hindi makita ng maraming mga Pilipino? Yes, talaga naman na ang nakarating sa atin right after po mag-vlog ay pinapaatake si Maharlika at i-discredit ako at sasabihin na peke ang dokumento. Expected mo na yan. Expected na natin lahat yan dahil yan naman talaga ang ginagawa ng Presidential Communications ng nila Lisa. Nag-aabang sila sa mga expose o mga revelation natin para para utusan ang kanilang mga bayarang trolls o even yung ibang mga mainstream media para pasinungalingan yung sinasabi ko sa aking vlog. Ganon po ang pinagkakaabalahan ng gobyernong ito. Imbis na pabutihin o maggumawa sila ng mabuti para wala tayong mapuna, abala sila sa paggastos ng pera ng bayan para magbayad dito sa mga trolls nila. Actually, meron din akong ebidensya dyan
na ang Presidential Communications, si Emerald Ridaw at si Patricia Martin, okay, Patricia Martin, Undersecretary, ay mayroon silang conversation na sila ay nagbabayad sa mga trolls. Doon sa conversation, sa text o sa Facebook Messenger, doon nakikita kung paano sila nakikipag-usap sa kanilang mga trolls at nag-aaway-away sila sa mga bayaran na hindi sila nagkakasundo. I can prove that to the world. Kaya lang, kailangan ko munang i-secure yung seguridad ng mga informante natin. Kasi these people ay nasa loob din ng hanay nila, na sukang-suka na sa ginagawa nila, na ginagastos nila ang pera ng bayan para magbayad ng mga trolls o ng mga kung sino-sinong mga mainstream media para pabanguhin sila o para kontrahin ang mga taong kritiko katulad ko. You know what? Hindi naman dapat nila ginagastos ang pera ng bayan para magbayad ng mga trolls. Dapat igastos nila ang pera ng bayan para sa mga gandang proyekto at hindi na nila kailangan magbayad ng trolls dahil mismo ang kanilang action, ang kanilang ginagawang kabutihan ay yun ang makakapagpapabango sa kanila. You know? So yun po ang nakikita natin dyan. Ma'am, napaka-delikado tulad nga na sinasabi ng ating mga netizens dito na nanonood po sa inyo ngayon. And delikado ang sitwasyon po ninyo dahil matapos yung pagsisiwalat nitong mga dokumento. May mga natatanggap na ho ba kayong mga death threats? Matagal na po, delikado ang buhay ko. Simula ako ay nagsalita laban dito sa kay Marcos Jr. at kay Lisa Araneta Marcos. 2022 pa lang po ay hinaras na ako ng mga yan. Pero ang pinakamatindi sa lahat ng mga nakikinig sa akin, lahat po ng naaabot ng boses ko, December 30 of 2023, nung nakatanggap po ako ng mensahe mula sa ating mga informante na pinag-iingat ako na Miss Maharlika, mag-ingat ka dahil ang General Manager ng PCSO na si Mel Robles ay nag-volunteer para targetin ang iyong ulo sa bounty na nagkakahalaga ng 10 million pesos. Nung nalaman ko yon, mga kababayan, ay nireport ko po dito sa Amerika sa FBI, Federal Bureau of Investigation. 2 beses po ako, isa actual po ako pumunta sa FBI, then over the phone, and after that report, I waited actually siguro mga 3 weeks. Ako po ay kinontak ng FBI at in-interview ako for 2 hours para sabihin sa kanila kung ano itong tungkol sa threat na ito. Then, in next death threat po na nangyari sa akin, mga kababayan, after ng maisog, okay? Hello? Yeah, Yes, after po ng maisog rally sa Davao, so doon po ay may isang tao na umattend doon sa maisog rally na nagbigay ng impormasyon sa akin na Miss Maharlika, mag-ingat ka kasi tina-target ka. Actually, ang pangalan na binanggit niya ay si Liza Araneta. Si Liza ay pinapaalam ang iyong lokasyon dyan sa Amerika. Kaya mag-ingat ka dahil tina-target ka nila. Pinarating ko na rin po yan sa authority, yung 2 death threat na nakarating sa akin. Hindi po biro yung aking sitwasyon ngayon. Pero sabi ko nga, hanggang sa huling patak ng dugo ko, hindi po ako magpapasindak sa gobyerno ni Marcos Jr. at ni Lisa Araneta Marcos na minsan ay sinuportahan ko sa loob ng 6 na taon since actually bago pa sila tumakbo from 2015 to 2022 nang walang pisong kapalit dahil naniwala ako na ibabango nila ang Pilipinas. Pero pinalubog at ginawa nilang what? Ang Pilipino ay ibabala na nga ngayon sa
I hope na hindi matuloy na kaguluhan. Ni piso po, wala akong hiniling sa mga taong ito o kahit anong kapalit. Dahil sana sa buhay ko gusto ko maging role model na merong isang taong sumusuporta sa politiko na hindi mo kayang, na hindi humihingi ng kabayaran. Ngunit ang kapalit lamang ay maglingkod sila ng tama sa taong bayan. Yun na lang ang ikakasaya ko. Pero hindi po nila ginawa. Kaya dumating po ang like less than siguro mga 3 months, ako po ay nagsalita na, nag-criticize na sa kanila noong 2022. Bukod dito sa mga dokumento na nilabas po ninyo, Ma'am Maharlika, alam natin na part 1 pa lamang ito at marami din nag-aabang doon sa video, which is totoo na meron po kayong hawak niyan, Binibining Maharlika? Alam niyo po, hindi lang 1, 2, 3, 4 ang video ang hindi ko hawak, but I have knowledge about it. Pero mga kababayan, kailangan i-secure ang taong may hawak nito. Hindi po basta-basta ilalabas itong mga hawak ng taong ito dahil gusto niyang siguraduhin na safe ang kanyang pamilya dahil sa ngayon ay tina-target na rin siya dahil alam nila kung sinong ang taong ito. Alam ni Lisa yan, lalo na si Lisa, alam po niya kung sino ang mga taong may hawak ng hindi lang 1, hindi lang 2, na ebidensya na mapagpapatunay kung gaano po kademonyo si Lisa at si Marcos Jr. Kailangan pa hubang paabuti natin ng video, hindi na hubang sapat itong pinakita niyong dokumento para sa panawagan po ninyong bumaba na sa pwesto ang Pangulo? Alam mo, kung may delikadesa o totoong pagmamahal si Marcos Jr., kahit na wala pa itong dokumento na ito, sa ginagawa nilang pang-traitor o pagtataksil sa bayan, ang pag-a-appoint sa smuggler na katulad ni Michael Ma, ang pagpapalaya kay Mark Anthony Sayarot na nasa kote dahil nagmamanufacture ng droga dyan sa Pilipinas at nakikita, nakasama nila sa kanilang mga state visit, katulad nung nasa New York, kasama nila. Yung mga pangyayaring yon, yung mga involvement nila, kung meron silang delikadesa, dapat matagal nang bumaba si Marcos Jr. But again, I don't think nabababa po yan. Pero nasa taong bayan naman po yan ang desisyon. Kasi kayo naman dyan sa Pilipinas ang nakakaramdam kung ano po ba ang buhay na nararanasan ninyo. Tumaas ba ang bilihin o maganda ba ang pamumuhay ninyo since na umupo si Marcos? Nagkatrabaho ba kayo? Nawalan ba ng mga adik sa kanto? Yung mga ganon, kayo po taong bayan ang magdedesisyon yan. Ako dito ay mensahero lamang sa mga taong natatakot pa sa ngayon lumabas dahil naniniwala sila na pag dyan sa Pilipinas ay maging vocal sila katulad ko, ay pwedeng babangbangin sila o raratratin sila kasama ang kanilang pamilya. Yun po ang nakakarating sa akin. So ngayon, yung tanong mo na tama na ba yan? Sabi ko nga, sobra-sobra na yan, Jade. Sobra-sobra na yung ebidensya na yan o mga pangyayari na ginagawa ng Marcos Jr. para siya matanggal sa pwesto o kusa siyang bumaba. Pero ang isang wala sa katinuan, hindi po gagawing bumaba sa kanyang pwesto dahil pinangarap ni Lisa, kung talagang para sila sa taong bayan, hindi nila gagawin ang ganyang pagnanakaw, lahat ng involvement nila sa katiwalian. Pinangarap ni Lisa ang posisyong yan para paigtingin ang kanyang partnership sa mga smuggler at kung anumang mga illegal activities katulad na rin dyan sa PCSO. Ma'am, si Partner Admar, may mga karagdagang katanungan pa po sa inyo. Binibining Maharlika, magandang Yes, umaga mula dito sa Pilipinas. Ma'am, ako mababasa natin ang inyo pong pagsisiwalat, yung mga nagkomento po doon. Lagi nilang tinatanong, lagi nilang sinasabi na edited, pangit daw yung pagka-edit, hindi daw totoo yung dokumento. And kapansin-pansin din, ma'am, nung nagpahayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa Maisog, patungkol doon sa paggamit nga ng or nasa drug list ng PIDEA,
agad-agad, umaga pa lang the next day, no? Siguro nag-overtime yung mga Bilis. taga-PDEA para pasinungalingan niya. Pero itong pagsisiwalat mo after noon, wala pa tayong naririnig din mula sa PDEA kung dinideny ba nila o kanilang sinusuportahan na meron niyang ganitong confidential na report. Well, sabi ko nga kanina, dapat sinagot na nga nila yan noon pa. Bago pa sana lumabas yung dokumento na yan, nagpa-drug test na si Marcos Jr. Doon naman sa PDEA, baka hindi nila sagutin kasi nga naman, syempre, sasabihin, huwag kayo maniwala kay Maharlika. Kumbaga, troll ang pinapasagot nila. Expected ko na yan at Mar. Na pasisinungalingan nila, na edited, galing sa recto, opinion nila yan. Para mapatunayan nila na ang dokumentong yan ay peke, di gumawa sila ng aksyon. Pa-forensic nila. They have all the capacity to do that, to verify kung authentic or hindi yung dokumento na yan. Pero, kung talagang gusto ni PDEA, ni Marcos, lahat sila dyan, na i-clear ang pangalan niya, ang pinakaunang dapat nilang gawin ay magpa-drug test siya sa publiko, sa independent doctor na walang basbas o hindi nila kaibigan o hindi nila kayang i-bribe. Yan ang simpleng sagot yan. Huwag na natin pasikot-sikutin pa. Huwag nyo nang gamitin ang pera ng bayan sa mga trolls para magsabi na si Maharlika ay ganito, ganyan, discredit. Sagutin nyo, Marcos Jr., magpa-drug test ka. Tapos, ang kwento. Ma'am Maharlika, ano pa ba ang aasahan ng ating mga kababayan mula sa mga pagsisiwalat ninyo? Meron pa bang mga pasabog, binibining Maharlika sa mga sumusunod na araw? Actually, nakadepende po yan, ang mga pasabog natin, nakadepende po yan sa mga taong mismong nasa gobyerno. Yun pong mga information na ibinibigay ko sa inyo, galing din yan sa loob ng gobyerno na kung saan ay hindi na kinakaya ang ginagawa ni Marcos Jr. at ni Liza. Kaya nila sinasabi o binibigay sa atin ang mga impormasyon para malaman ninyo dahil sila po ay binubusalan. Kung natatandaan ninyo, Admar, I think few days ago, nakarating sa akin, galing sa hanay ng ating men and women in uniform, na nagkaroon ng secret gag order ang Malacanang para pigilan sila na huwag manood sa aking channel, sa ating Boljak TV. So, imagine ninyo na panghimasukan ng gobyerno ang kalayaan ng panonood o kalayaang pamamahayag. You know, yung rights ng bawat military, bawat mga pulis, kung sino o kailan o ano ang gusto nilang panoorin, inutusan sila secretly. Okay? Binigyan sila ng gag order not to watch Maharlika. If ang sinasabi ni Maharlika ay garbage, walang kwenta, sinungaling, bakit kailangan mag-gag order silently ang gobyerno, si Marcos at lalo na si Liza, dahil yan ang promotor ng lahat, na utusan ng ating matitino, mga mapagmahal sa bayan, na men and women in uniform, kung anong gawin nila o anong panoorin nila. So again, ang ating mga expose, nakasalalay po yan sa mga taong mismo nasa loob ng government. Kasi hindi ko naman po mga kababayan inisip na dumating ako sa posisyon na ito. Hindi ko to inisip dahil wala naman akong access sa gobyerno. Yung pong mga nilalabas natin na mga information galing din mismo sa mga taong nakapaligid sa kanila na may takot o may pag-aalala sa kanilang karera, sa kanilang kabuhayan, kasi the moment na magsalita po sila ay pwede silang tanggalan ng trabaho at itapon sa mga malalayong lugar dahil sila ay nagsalita sa mga katiwalian ng gobyerno. Halimbawa na po lamang dyan, kahit i-check nyo yan sa PDEA na natanggap kong mga dokumento na pinagtatanggal ni Virgilio Lazo ang mga PDEA employees dyan na ginawa lamang nila ang kanyang trabaho. So imagine ito, these people na mga tinanggal ni Lazo ay mga abogado, mga magagaling, may titulado. So may takot sila
na masira yung karera nila. So how much more, mga kababayan, yung mga maliliit na tao, paano pa sila magsalita? Kung mismo yung mga nasa loob ng gobyerno, na mga abogado na ginigipit ng gobyernong ito, ay may takot din. Kaya I believe, kaya nila bino-forward ito sa akin dahil nakikita nila na si Maharlika ay hindi kinatatakutan ang gobyerno ni Marcos Jr. Totoo yun. Dahil sabi ko nga, death threat, 2 death threat. At talagang hinahunt down nila ako dito sa Amerika. Ilang kaso, okay, ang mga pagigipit ni Liza, not only me, sa iba pa, like si General Macanas, sino-sino yung mga kinakasuhan nila na mga kritiko. Ito yung very Liza Araneta style na panggigipit. But again, mga kababayan, hindi po ako papayag hanggat nabubuhay ako, hanggat may hininga ako, na ang isang Liza na ugaling pusali, na kung saan nagpapahirap sa inyo, ay sisindakin ako. Hanggang sa huling hininga ko, hindi ko po uurungan ang babaeng ito at ang kanyang asawa na nagpapahirap sa inyo. Kung buhay ko man ang maging kapalit dahil sa pagsisiwalat ko, then whatever, lahat tayo mapupunta sa ating dapat kapuntahan. Only God knows when and where. So again, mensahe ko sa iyo, Liza, kahit anong panggigipit mo sa akin, ikaw, Marcos Jr., lahat kayo na nagpapahirap sa bayan, kahit anong paghahunting nyo dito sa akin, sa Amerika, hindi nyo ako mapapatigil. Kamatayan lang ang makakapagtigil sa bibig ko, sa pagsisiwalat ng kawalang hiyaan ninyo na pagpapahirap ninyo sa aking mga kababayan o sa aking lupang tinubuan. Ma'am, siguro huling tanong na lang mula po sa akin. Sa mga nakalipas na mga araw ay nung pumutok na itong issue sa pagdodroga ng Pangulo, sinasabi ng ilang opisyal at ng ilang mababatas na isa itong destabilization plot. Ano naman po yung masasabi tungkol po dyan? Destabilization plot. Pag sinabi mo destabilization plot, mga palangga, gusto mong sirain ang gobyernong nagpa-function ng mabuti. Wala pong nagde-destabilize sa gobyerno ni Marcos Jr. kundi ang mga sarili nila. Sila ang nagdestabilisa sa kanilang mga sarili at sa taong bayan, kaya may ganito. Ano ang kapangyarihan ng isang Maharlika na walang pera, walang baril para magdestabilisa sa isang gobyernong katulad nila? Sila po ang sumisira not only sa mga sarili nila, dahil noon pa lang sinira na ni Marcos Jr. ang sarili niya sa pagpupulburon pa lang. So, kailangan nilang managot hindi sa pagsira sa kanila, kundi sa pagsira sa bawat kinabukasan nating lahat, ninyong lahat dyan sa Pilipinas, na ngayon ay gusto kayong isalang sa, sabi ko nga kanina, I hope not nakaguluhan. Nakakaawa ang Pilipinas, nakakaawa ang Pilipino na imbes sa panahon ngayon, sa pamumuno ni Marcos Jr., ang nakikita sana natin ay magkaroon ng trabaho ang ating mga kababayan. Ang mga OFW sana ay nakauwi na, hindi man lahat, di ba? Na magkaroon sila ng trabaho dyan at maramdaman nila ang pangako ni Marcos Jr. na sana sama-samang babangon muli, ang ganda sana. Pero yung bumangon ay ang smuggler lang at sila. At sama-sama silang nagiging milyonaryo dahil sa mayat-mayang panalo sa loto. Muli, wala pong kakayahan ng isang Maharlika na mag-destabilize sa gobyerno ni Marcos Jr. Ang may kakayahan ay sila mismo sa kanilang mga sarili na hindi lang ang kanilang sarili kundi ang buong sambayanan ang sinisira nila. Thank you. Maraming salamat po, ma'am, sa inyo pong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Ingat po at mabuhay po kayo. Thank you. Ingat din kayo. Good luck.